And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! Muli po, magandang hapon po sa inyo po lahat at welcome po muli sa ating another episode ng The Baptist Lunch. At ito po yung ating pong mga doctrinal issues, yung mga katuruan na tinatayuan po ng ating simbahan base po sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ano po? And by the way, ang ginagamit ko pong Biblia po dito ay wala pong iba kundi ang King James Bible, the authorized version. Ano po? 1611, 1611, hindi po King James 2000 at hindi po King James, ano po ba yun? Queen James. So, hindi rin po New King James. Ang ginagamit ko po ay King James 1611, the authorized version. Okay, so ngayon po ay magsisimula po tayo ng another topic na pag-uusapan. I hope na meron po kayo natutunan doon po sa former topic na pinag-aralan po natin regarding the Sabbath and the Lord's Day. Ano po? At sana ay naintindihan nyo po ito kung bakit tayo po ay hindi nagkikip ng Sabbath. At tayo po, bagamat araw-araw, tayo po ay nagkakatipon-tipon para magbigay papuri sa Panginoon at sumamba sa Panginoon. Wala naman pong kaso sa atin yan. At hindi rin naman po natin kinukondem yung mga nagtitipon ng Sabado. Sila pananagutan nila sa Panginoon yan. Ano po? So sana po naintindihan nyo po yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan. At ngayon po, ay pag-uusapan naman natin yung isa pa sa mga controversial doctrines, ano po, na napakarami pong mga grupo ng pananampalataya ngayon ang inaatake po ito. At kung hindi po ako nagkakamali, isa po ito sa mga doktrina na hindi po pinaniniwalaan ng napakaraming mga grupo ng pananampalataya. Ito po yung tinatawag po natin na the doctrine of the Trinity. Ano po, yan po yung hindi nila pinaniniwalaan sapagkat ina-accuse po nila tayo na tayo daw po ay naniniwala sa tatlong Diyos. Okay, so ipapaliwanag po natin yan itong mga susunod na mga minuto. Pero tatandaan nyo po na ito po ay series ng pag-aaral. So ibig sabihin, kinakailangan nyo po itong subaybayan para maunawaan nyo po. Ngayon, maaaring maibibigay ko lamang po sa inyo yung introduction. At kinakailangan maintindihan nyo po yung introduction para yung sa mga susunod po natin pag-aaral ay madali nyo po itong makukuha at madali nyo rin pong maiintindihan yung atin pong pag-aaralan. Okay? So, dito po sa slides po natin dito, sa ginawa ko pong slides, makikita nyo po dito yung isang, sabihin na natin, isang design po dito, ano po, isang logo po dito. Pero ito po actually yung nagsasummarize ng tinatawag po natin na the doctrine of the Trinity. Okay? Yan. Ito po yung nagsasummarize ng the doctrine of the Trinity. Makikita nyo po dyan na meron po dyan na hugis sa triangle. Ano po? Na makikita nyo po dyan sa bawat kanto yung Father, the Son, and the Holy Spirit. At makikita nyo po yung connecting path po nila dyan. Oh, by the way, yung nasa gitna naman ay God. Okay? Makikita nyo dyan sa connecting path, the Father is not the Son, nor the Son, the Holy Spirit, nor the Holy Spirit, the Father. Which means, yung Father ay distinct or iba sa anak, at yung anak ay iba sa banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ay iba sa Father. Okay? Pero makikita nyo rin po na they are interconnected pagdating doon sa center na yung isang bilog dyan sa center na God. Which means the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Okay? Sundan nyo po ako. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Pero the Father is not the Son, or the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Okay? Yan po yung pinaka-summarize ng atin pong pag-aaralan sa mga susunod po nating mga episodes. Ano po? So, tatandaan nyo po yan ha. Naniniwala po tayo sa iisang Diyos.
Iisa lang po. Essence, nature, ay iisang Diyos lamang. Kaya lang, dito sa iisang Diyos na to ay meron tatlong persona. Yan nga po yung persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Now, kung paano po nangyari yan, yan po yung pag-aaralan po natin. Okay? So, sa pag-aaral po natin, ano nga ba yung Trinity? Sabi ko po sa inyo kanina na sa Biblia po, meron po tayong napakarami pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay po ng doctrine ng Trinity. Now, ito po yun. Bakit po nahihirapan yung napakaraming mga tao na unawain po yung Trinity? It is because you cannot fully explain the doctrine of Trinity with just a single verse. Okay, tingnan nyo po ha, ulitin ko po. You cannot fully explain and understand the doctrine of Trinity by a single verse. Bakit? Sapagkat ang doctrine po ng Trinity ay bahagi po ng tinatawag na progressive revelation. Pag sinabi pong progressive revelation, hindi po ito isang bagsakan na ibinigay lang sa isang talata. Although napakarami po natin mga talata na mababasa, na makikita po natin doon yung persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, pero kinakailangan po natin na maintindihan yung buong Biblia o yung mensahe ng Biblia para maunawaan nyo po at maintindihan natin ng husto yung pong tinatawag nating Trinity. Okay? Now, dito po sa isang talata po, this is a very common passage in the New Testament na isa rin sa ginagamit po natin para patunayan po yung doktrina ng Trinity. Ito po dito sa 1 John chapter 5 verse number 7. Although this is one of the most contested verse sapagkat ayon sa marami ay isiningit nga lang daw po ito. At ito ay hindi po kabilang sa scripture. At ang dami mga modern versions ng Bible ngayon na wala po ang 1 John 5:7. Or kung meron mang 1 John 5:7, hinati po nila yan. Hindi po dinistinguish kung sino yung tatlo. But dito po sa 1 John 5:7, very common po yan. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Now, sabi po ng Biblia dito, saan sila nagre-record? Sa heaven. Anong ginagawa? Nagre-record. Sino yung tatlo? The Father, the Word, and the Holy Ghost. At ano ang special nakatangian nitong tatlo na to? They are one. Okay? So, if the Holy Spirit is not a person, hindi niya kayang mag-record. Kung ang Holy Spirit is just a force, hindi niya kayang mag-record. If the Word is not a person, again, hindi rin niya kayang mag-record. You see? So, which means the Father, the Word, and the Spirit, or the Holy Ghost, okay, the Holy Spirit, ay pare-pareho pong person. Pero katulad nga po ng binanggit ko po sa inyo kanina, okay, they are distinct in their personality. Magkakaiba po sila. And so, hindi po tayo yung Unitarian. Hindi po tayo oneness. Okay? Nang ibig sabihin, yung Father, siya na rin yung Son, siya na rin yung Holy Spirit. No, hindi po ganon. Hindi po yun ang paniniwala po natin. Hindi po tayo Unitarian, hindi rin po tayo oneness. Okay? Tayo po ay Trinitarian, Biblical Trinitarian. We believe in one God, but in three distinct persons. That is the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ito po yung isa, 1 John chapter 5, verse number 7. Another one in the Old Testament. Okay? In the Old Testament, ito po yung sinabi ng Biblia sa Isaiah chapter 48, verse number 16. Come ye near unto me, hear ye this. Sino kaya ang nagsasalita dito? I have not spoken in secret
from the beginning, from the time that it was, there am I. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta persona sapagkat sa simula pa lang, nandoon na siya. At sino ang persona na sa simula pa lang, nandoon na siya? Diyos lang. Genesis 1:1, di ba? In the beginning, nandoon na yung Diyos. So, ang Diyos lang, ang sa pasimula ay nandoon na. Pero pansinin niyo po yung sinabi nitong persona na ito na sa beginning pa lang nandoon na siya. Ano sabi niya? From the time that it was, there am I, and now, the Lord God, meron siyang tinutukoy na Lord God, and His Spirit, meron ding Spirit ng Lord God, ano sabi? Hath sent me. So etong nagsasabi na buhay na siya, from the beginning, merong Lord God, at yung Spirit ng Lord God ay sinugo siya. Pero itong nagsasalita na ito ay Diyos din. Ibig sabihin, tatlo silang Diyos. No, hindi po. Iisa lamang. Yan po yung i-explain po natin mamaya. Sabi ko nga po sa inyo, you cannot fully understand or explain the doctrine of Trinity by just a single verse. Because the doctrine of Trinity is a part of progressive revelation. The Trinity was revealed to mankind progressively. Ibig sabihin, as you go along studying the Bible from Genesis down to Revelation, maiintindihan mo ngayon ito. Okay? Now, tuloy po natin yung atin pong pag-aaral. The doctrine of the Trinity is under more attack today than perhaps it has ever been, according po kay Dr. David Pawson. And usually, nag-argue sila sapagkat ang sabi nila, this doctrine was invented nung after many years na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. And probably in the 4th century, sa pamamagitan ng isa sa mga church father na ang pangalan ay si Tertullian, or yung katuruan niya, yung tinatawag na Tertullianism. Ano po? Na ayon sa kanila, si Tertullian ay nag-imbento ng isang word na mas shorter than the word triunity or triune. Okay? Nang ibig sabihin, 3 in 1. So sabi nila, ayon sa mga nagko-contest, ayon sa mga anong tawag niyan? Sumasalungat or hindi naniniwala, ito ay ang doktrina na yan ay doktrina lamang doktrina lamang yan ni Tertullian nung 4th century at hindi yan doktrina ng mga apostles. Now, explain po natin mamaya yan na hindi po yan totoo. Okay? Now, subukan natin magsimula po tayo sa Old Testament. Okay. Let's start from the Old Testament. Sa Old Testament po, ang mga during the time ng Old Testament after the flood, take note after the flood, nung sinisimulan pong itayo yung Tower of Babel, kung maaalala nyo po, ang mga tao po doon, dahil lang nagagalit sa kanila ang Panginoon, dahil sa kanila pong idolatrous belief, ang mga tao during that time ay mga polytheist, or naniniwala sila sa isang method or katuruan na tinatawag na polytheism. Na ang ibig sabihin ng polytheism ay a belief in many gods. Okay? Now, poly means many. Theism or theo, yung theo is gods. And then yung ism is method or belief or study. So, pag sinabing polytheism, it is a belief or a method or a study in many gods. Naniniwala sa napakaraming Diyos. May Diyos ng magsasaka, may Diyos ng bumbero, may patron ng mangingisda, may patron ng magnanakaw. Grabe kung kung sino-sinong patron na ang kanilang binubuo. Naka-uniforme din, Naka-uniforme din yung mga patron nila. Oo. Patron ng basketballista. Oo, nagpi-free throw pa nga eh. Yung patron nila nagpi-free throw pa eh. Di ba? So, yan po ang tawag po diyan ay polytheism. I believe in many gods or I believe
in many patrons. Okay? Yan po yung polytheism. Now, yan po ang paniniwala. Very common po yan during the Old Testament. Pero ang Diyos po, of course, hindi po, God is a jealous God. Okay? Hindi po niya hahayaan na ang mga tao na kanyang nilikha ay magpatuloy doon sa isang paniniwala na taliwas sa kanyang kagustuhan. And so, anong ginawa po ng Panginoon? God raised up Abraham from a family na naniniwala sa polytheistic belief. Okay, si Abraham ay ni-raise up po ng Panginoon para magsimula po ng isang tamang pananampalataya, which is monotheism. Again, kung ang polytheism ay paniniwala sa maraming Diyos, ang monotheism ay paniniwala sa iisang Diyos. Okay? So the Jews, na kung saan yun yung nanggaling kay Abraham, yung mga Hebrew na naniniwala sa Panginoon, sila ngayon ang nagpalaganap ng tinatawag na monotheism, paniniwala sa iisang Diyos. So kung maaalala nyo po back in the book of Genesis, inutusan po ng Panginoon si Abraham to leave his land of nativity, iwanan niya yung anuman yung kanyang ari-arian doon, iwanan niya at dadalhin siya ng Panginoon sa lupang pangako, which is Canaan. Okay? Now, meron pong tradition na paniniwala ang mga Hudyo sapagkat yung Tower of Babel at saka po yung kapanahunan ni Terah, si Terah yung tatay po ni Abraham, ay hindi po nagkakalayo ng panahon yan. Okay? Yung Tower of Babel and then yung panahon ni Terah, hindi po nagkakalayo ng panahon. Ilang years lamang ang diferensya niyan. So si Terah ay isa sa mga kinikilala sa land of Ur. At si Terah ay isa po sa mga elders. According to their tradition, si Terah ay isa po sa mga elders. At siya po ay meron pong sariling high place or tinatawag na grotto. Meron siyang isang lugar na nandoon yung napakaraming ribulto ng napakaraming Diyos. May mga maliliit, may mga katamtaman lang, may mga malalaking ribulto. But of course, ang kagandahan po dito, nung tinawag po ng Panginoon si Abraham, God put something in the heart of Abraham sapagkat ang Diyos nga po ay magpo-promulgate siya o magpapanukala siya, magtuturo siya ng panibagong yung paniniwala sa iisang Diyos. Naglagay ang Panginoon sa puso ni Abraham na hindi naniniwala si Abraham doon sa mga ribulto na yon. So according to their tradition, si Terah po ay aalis ng bahay at inutusan niya ngayon itong si Abraham na na mag-alay ng pagkain or pakainin yung kanyang mga Diyos. So inutusan niya ngayon si Abraham, okay, pakainin mo yung mga Diyos, aalis ako. Since si Abraham nga ay hindi na naniniwala doon, ang ginawa po ni Abraham, hinanap po niya yung malaking ribulto at kinuha po niya yung stick nung hawak-hawak nung malaking ribulto at pinaghahampas po niya yung ibang mga Diyos-Diyosan. Winasak po niya lahat yon. Maliban doon sa isang malaking ribulto. At yung stick na yon, nung malaking ribulto, inilagay niya uli doon sa kamay ng isang malaking ribulto. So pagdating ngayon nung tatay niya, galit na galit yung tatay niya sapagkat nakita niya wasak-wasak yung mga sira-sira yung mga Diyos-Diyosan niya, yung mga ribulto. So sabi niya kay Abraham, anong ginawa mo? Bakit nagkaganito ito? Ang sagot sa kanya ni Abraham ay nag-away-away po sila dahil sa pagkain. So sabi ni Terah, imposible ang sinasabi mo, nagsisinungaling ka. Hindi po. Nag-away-away talaga sila dahil sa pagkain. Kita nyo, yung isang malaking ribulto po doon, siya po yung nagalit, kaya pinaghampas po niya yung mga maliliit na mga ribulto, kaya nagkasira-sira. Sabi ni Terah, imposible ang sinasabi mo. Ribulto yan hindi naman gumagalaw yan That's it. So doon nabuksan ngayon yung isipan ni Terah na sinabi ni Abraham, alam mo palang ribulto yan at hindi yan gumagalaw. Bakit yan ang dinudiyos mo? And so nung si Abraham, according to the tradition, nung si Abraham ay umalis doon sa land of Ur, kasama niya si Terah. At doon nga sila nagsimula, yung pamilya na yan ni Abraham, nagsimula sila ng tinatawag na monotheistic belief. Okay? Yan po yung paniniwala sa iisang Diyos. Tandaan nyo po iisang Diyos.
hindi pa po nila kilala yung three persons in that iisang Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, progressive revelation ito. Now, ano ang paniniwala nila sa pangalan ng iisang Diyos na ito? Yod-Heh, Vav-Heh, or YHVH, yung iba, kasi nga, ang Y ay it was pronounced like J, at yung V ay pronounced as W. Okay? So, kaya, minsan, pinopronounce nila yan as Ya, Hey, Wa, Hey. Okay? So, ganyan po yung, pero mga kapatid, tandaan nyo po, walang Hudyo na nagpo-pronounce ng pangalan na yan. And so, kahit na hanggang sa ngayon, hindi alam ang personal na pangalan ng Diyos kasi walang nagpo-pronounce ng pangalan ng Diyos. Ini-spell lamang po nila yan. Dahil nga po doon sa takot nila na magamit nila ang pangalan ng Diyos na sa maling pamamaraan. Okay? So, yan po yung paniniwala nila na eto ngayon yung pagkakakilanlan ng Diyos. Yod-Heh, Vav-Heh. Which means, siya ay siya nga. Ibig sabihin, yan yung sinasabi natin na I am that I am. Common po yan sa English word po natin. Okay? Now, itong Yod-Heh, Vav-Heh, or Ya-Heh, Wow-Heh, na kanilang itinuturing na pagkakakilanlan ng Diyos, sa mga Hudyo, yaan po ang pangalang Yahweh. Pero again, hindi po nila yan pinopronounce. Hindi nila yan sinasabi. Ini-spell lamang nila yan. Or ang ginagamit lamang nila ay yung kalahati lang. Yah. Okay, Yah. Yan lang ang ginagamit nila. Ngayon, nung napasok ng British yung Palestine or yung Israel, dahil nga ang pronunciation ng Y ay parang katulad ng J, lumabas yung salitang Jehovah. Sa British na po yan. Sa English na po yan. But uulitin ko po, yan po ay pagkakakilanlan ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay sa simula, sa kalagitnaan, sa katapusan, hindi magbabago. Siya ay siya nga. I am that I am. Okay? Yan po yung kanyang pagkakakilanlan. Uulitin ko, wala pong Hudyo na nagpo-pronounce ng pangalan na yan. Yung Yahweh. Okay? Now, etong mga Hudyo na ito na naniniwala sa polytheistic belief ay unti-unti na ngayon na sila ay nagkakaroon ngayon ng tinatawag na monotheistic belief. Paniniwala sa iisang Diyos. Okay? Now, dahil nga po yan kay Abraham. Now, simulan po natin doon po sa kanilang creed. Now, pag sinabi pong creed, ito po yung pinaka-heart ng kanila pong pananampalataya. Yan po ay makikita natin doon po sa Deuteronomy chapter 6 in verse number 4. Okay. Ano po yung sabi doon po sa Deuteronomy chapter 6 verse number 4? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. 3 years old pa lang ang bata, pinamemorize na yan. Ang tawag nila dyan ay Shema. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. So, pinamemorize na nila yan sa mga bata. Again, hindi nila pinopronounce yung Yahweh, pinapalitan nila yon ng Adonai. Kaya kapag meron kayong kaibigan na mga Hudyo, pag pinag-recite mo sila ng Shema, ang sasabihin nila ay Adonai instead of Yahweh. Or minsan, gagamitin nila yung salitang Yah. Or sometimes, gagamitin nila yung salitang Hashem. Okay? Pero hindi po nila babanggitin yung salitang Yahweh. Sapagkat yun ay abomination sa kanila. No, masyado sila, sabi ko sa inyo, masyado silang particular doon sa commandment na thou shall not use the name of the Lord in vain. Okay? So, kaya hindi nila binabanggit yan. Now, dito po, sabi ko nga po sa inyo, this is the heart of a Jewish faith. Ito pong
Shema Israel. Actually, yan pa lamang yung umpisa, pero tatlong passages po yan na nire-recite nila sa synagogue. Now, ito po ang problema. The word na here ay, yan yung Shema, and then yung Lord dyan, yan yung Yahweh, and then yung God dyan, yan yung Eloheinu, at yung one dyan ay Echad. Okay. Now, sa synagogue, yung Shema or yung word na here, binabasa po nila yan. Yan po yung Deuteronomy chapter 6, beginning from verse number 4 down to verse number 9. And then Deuteronomy chapter 11, verses 13 to 21. And then Numbers 15, verses 37 to 41. Pinamemorize po yan sa mga bata hanggang 5 to 6 years old. I-recite yan ng mga bata sa synagogue. Yaan lamang ang pag-aaralan ng mga bata hanggang sa sila ay pumasok na doon sa normal nilang pag-aaral. Yang mga talata na yan. Yan po ay patungkol po yan sa pagpapasa ng kanilang tradisyon sa mga kabataan na para hindi makalimutan ng next generation kung sino ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Pwede nyo pong basahin yan para makita nyo po yung nilalaman yan. Kaya nga po ang tawag nila dyan ay Shema. Ibig sabihin here, makinig. Ito ang dapat mong matutunan. Makinig. Wala lang ibang Diyos maliban na sa isang Diyos na naglabas sa atin mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Paulit-ulit na binabanggit yan. Yan po yung sinasabi dyan na sasabihin nila habang sila ay nakaupo, nakatayo, nakahiga, paggising at bago matulog. Yan po yung mga talata na yan. That is the heart of the Jewish faith. So ngayon meron po tayong problema, or kahit na po ang mga Hudyo ay meron po ditong kinakailangang isolve na konting problema. Una, doon sa Shema, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung Lord doon, sabi ko po sa inyo, is Yahweh. Every time na makikita nyo po sa King James Bible na ang word na Lord ay all capital, L-O-R-D, lahat capital, yan po ay tumutukoy sa Yahweh. Or kung British, ay Jehovah. Okay? Yung word na one ay Echad. Okay? Echad. Now, ito po ang problema ngayon. One means singular. One single thing or one single person. Singular. Walang question dyan. Kaya lang, yung Hebrew na Echad means many, but who are one in harmony, one in mind, and one in thought. So doon sila ngayon nagkakaroon ng problema. Alam nila na pag sinabing one or one in one, singular, alam nila, maaaring tinutukoy yung isang tao, katulad nito, isang cellphone, isa lang. Maaaring isang Bible. One thing, one person. Si Ponching, nag-iisa lang siya. Unique. Okay? Singular. Yun lang yun. Pero ang ginamit ng Biblia is echad. Nang ibig sabihin ng echad ay many, but one in harmony, one in mind, one in thought. So doon ngayon mapapasal. Of course, yung mga tao na hindi nila first language yung Hebrew, ay hindi nila agad-agad mapapansin yan. Just like the British. Diba? Nung nasakop nila ang Palestine, hindi nila basta-basta mapapansin yan. Pero sa mga Hebrew, ang mga Hebrew, diyan na puzzle. Sapagkat bata pa lang, itinuturo na nila yang creed na yan, yung Deuteronomy 6:4. Bata pa lang, nire-recite na ng bata yan sa kanila. Pero ang problema, hindi nila ngayon kayang i-explain sa mga bata kung ano yung word na echad. At bakit sinabi doon na yung echad ay one Lord, pero ang ginamit na God ay Eloheinu, which is equivalent to sa salitang Elohim. Mamaya, mapag-aaralan din po natin yan. So, sa madaling salita po, merong confusion ngayon. So, paano ngayon i-resolve yung confusion? Which means, dapat sana,
that they believe in one harmonious God. Okay? So yung word na kanilang creed, which is Deuteronomy 6:4, ay hindi tumutukoy sa iisang person, hindi tumutukoy sa iisang number na God, kundi tumutukoy ito sa paniniwala na one harmonious God. So eto ngayon, dito sila ngayon nagkaroon ng problema. Paanong nangyari yun? Ang ibig sabihin ba, babalik tayo doon sa paniniwala ng polytheism? No, hindi po babalik sapagkat mali po yun. Again, uulitin ko po, hindi po tayo naniniwala sa maraming Diyos. Yan po ang paniniwala ng polytheism. I believe in many gods. Tayo po ay naniniwala sa iisang Diyos. Yun nga lang, meron 3 persona. At yun po yung hindi maintindihan ng napakarami po ng mga Jewish people and even ng mga so-called Christian sa panahon natin ngayon na umaatake po sa doctrine ng Trinity. Hindi nila ma-reconcile yung verse na one God at yung one na Echad. Hindi nila ngayon ma-reconcile yon. Now, the word Echad, para mas lalo po nating, para mapababaw po natin at mas madali pa nating maintindihan, ginamit po ito sa Genesis chapter 2. Tignan po natin. Genesis chapter 2, verse number 24. Therefore shall a man leave, nagkamali po doon. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. The word one na ginamit dito sa Genesis 2:24 is the same word as echad. Okay? Remember, itong mag-asawa, they are still 2 persons, but their flesh has become one in harmony. It is not 2 separate individuals now, it is one, and they are called one couple. Naunawaan nyo po, sila po ay iisang laman na, one flesh. Ang tawag na sa kanila ay couple, one couple, but still 2 different person. Nasusundan nyo po ako? Ibig sabihin, they are now in harmony. Magkaibang individual po sila, male and female, pero they are one in harmony. They are one. Dapat they are one in mind, one in thought. Because they are already one flesh. One couple. So I hope na naiintindihan nyo po yung word na echad, word na one dyan. Okay? So hindi po yan tumutukoy sa one in number, kundi tumutukoy po yan sa one in unity or one in harmony. Okay? So, dito po ay that's the mystery ng marriage. Yan po yung mystery ng marriage. Kung paano pong nangyari na 2 individual became one. Of course, nireveal po yan ni Pablo sa atin sa New Testament na. Pero, during their time, yan po yung nagpapasel po sa kanila. Paanong mangyayari na yung 2 individual will become one flesh and yet distinct from each other? Okay? That is the mystery of the word echad. Okay, another one. Tutuloy po natin. Okay? Another one is in Genesis chapter 1, verse number 1. So, tapos na po tayo doon sa word na echad. So, tatandaan nyo po, pag sinabing echad, it means one in harmony. One in unity. Okay? One in mind. So, the Jews believe in one harmonious God. Not one in number, but one harmonious God. Ayun. So, binabagalan ko na para medyo madaling makuha. Okay? Now, Genesis 1:1, the first verse sa Biblia,
Ang sabi po dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Now, ang problema po dito is that the word God is Elohim. Plural. Sa Hebrew grammar po, kapag merong noun, pag sinabi pong noun, it is a name of things, places, human, ganyan, basta pangalan. Kapag nag-e-end po yan ng I am, okay, laging plural po yan. For example, kibbutz. Yung kibbutz, yan po ay baryo sa kanila. Baryo yan, kibbutz, barangay po yan. Pag sinabi mong kibbutz, yan po ay one baryo or one barangay, one group of people. Pero pag binanggit mo po yung kibbutzim, ibig sabihin, many barrios na po yun. Many barangay. So, ganyan po. Kapag nag-e-end yung isang noun, kapag nag-e-end po sa I am or EEM, depende po sa spelling, lagi po yan na plural. But ang kaibahan po sa Jewish grammar is that ang Jewish grammar ay hindi lamang po singular and plural. Sa atin, meron po tayong singular and plural. Okay? Halimbawa, pag sinabi po natin na computer, of course, singular yon, isa. Pag sinabi natin computers, plural yon. 'Di ba? It's more than one. Sa kanila hindi. Dito ang ginamit is Elohim, which is plural. Sa kanila, kapag ang ginamit ay El, that is singular. For God, El Shaddai, El Elyon. Di ba? Yan ay singular. Tumutukoy sa iisang persona. Pero meron silang dual. Yung Eloah or Eloha. Parehas lang, Eloah or Eloha. Dual yan. Makikita nyo po yan, Deuteronomy chapter 32 verse number 17, ang ginamit po doon na God, yung capital letter G, ay Eloah. And then yung gods ay Elohim. So, Eloah, Elohim. So, pag sinabi pong Eloah, dual. Tumutukoy sa dalawa. So, ibig sabihin, kapag may binanggit po sila na isang pangalan ng tao or sabihin natin persona, na kapag dito na lang sa Diyos na lang, pag binanggit nila yung word na God at ang ginamit po sa Hebrew ay Elohim, it's more than two. Okay? Sundan nyo po. It is more than two, not more than one. Sa kanila, ang plural is more than two. Sa atin, ang plural is more than one. Okay. Now, pag ginamit nila yung word na El, it's singular. Okay, no question about it. Singular, iisa. Pero pag ginamit nila yung God as Eloah or Eloha, yan ay dual. Dalawa lang. Okay? Wala tayong dual. Singular and plural lang tayo. Sa kanila, meron silang singular, may dual, and then plural. Now, the question in Genesis chapter 1, verse number 1 is this. Genesis 1, yung word na God ay plural. Elohim. The problem is yung verb na created. Yung verb na created na bara ay singular. Tignan nyo po yung pangyayari. Meron pong plural noun with a singular verb. Hindi po pwede. Ang ginamit is Elohim, God. And then, pagdating sa verb, ang ginamit is bara. Singular. Hindi po pwede. Grammatical error. Diba? Merong grammatical error. Hindi po pwede yung grammatical error. Bakit? Sa law natin, sa batas natin, sa English grammar, kapag singular ang noun or ang subject, dapat singular din ang verb. Kapag plural ang subject, dapat plural din yung verb. Parehas din po sa Hudyo. Kaso dito, nagkaroon po ata ng maling, sabi nila ay copyist error. Pero hindi po tayo naniniwala sa copyist error. Sabi nila baka nagkamali lang yung sumulat. Hindi dapat Elohim ang ginamit, dapat ang ginamit ay El.
Bakit? Kasi yung word na created ay singular. Bara, singular. Dapat in the beginning, God as El, okay, created the heaven and the earth. Kaya lang sa Hudyo ang ginamit ay Elohim, plural. So dito na ngayon magkakatalo. Ano ang problema po dito sa verse na ito? Ang verse ba talaga ang may problema o ang pagkaunawa lamang ng tao ang may problema? You see, so doon po tayo ngayon nagkakatalo. Yan ang malaking question sa napakarami pong mga Hudyo na kung bakit ginamit po pagdating sa creation yung plural name ng Diyos samantalang ang ginamit na verb or action word ay singular. Okay, it's because ang kanilang paniniwala, they believe in one harmonious God. Hindi one in number, kundi one in harmony. Okay. Ito ay very common na po. Nasa Old Testament pa lamang po tayo. Now, kung maaalala nyo po, nung nilikha po ng Panginoon ang tao, on the 6th day, ano po sabi ng Panginoon? Let us. Yung word na us, let us make men in our image, in our likeness. Now, kung ang tinutukoy po na God, kung ang gagamitin po dito na God ay El as singular, sino yung tinutukoy niyang us? At sino yung tinutukoy niyang our? Our image, our likeness. Sino ang kanyang kausap? Kausap kaya niya yung kanyang sarili? Aba, parang full-time yan. Pag ang full-time na nahimik, nagmi-meeting siya ng kanyang sarili. Hindi po pwede yun. Ano po? Magmi-meeting kayo ng sarili mo? Mahirap yun. So, hindi po pwede na ang kausap ng Panginoon dyan ay yung sarili niya. Now, ang sabi ng Biblia, let us, plural, make man in our image, in our likeness. Ang sabi ng ilan, kausap niya dyan yung anghel. But we are not created in the image of an angel. We are created in the image of God. Yun po yung sabi po ng Biblia. Okay? So dito po sa Biblia po, ang sabi po ng Biblia po dito. Okay, sa verse chapter 1 in verse number 26. Sabi po ng Biblia, and God said, let us make man in our image after our likeness. Which means we are created, we as men were created in the image and in the likeness of God. It's a common truth. Ano po? Yan po ay hindi na po mapapasinungalingan po yan. Yang katotohanan na yan na ang tao po ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos at hindi po ayon sa imahe ng anghel. Hindi po tayo nilikha ng Diyos, 50% image ay Diyos, 50% image ay angel. At ang angel cannot create. Hindi po kayang mag-create ng angel. Ang number ng angel ay fixed. They cannot reproduce. Ang tao nakakapag-reproduce, pero ang angels ay hindi po. They were ministering spirits. And so it is very impossible na ang angel ang kausap at katuwang ng Panginoon sa paglikha ng tao. Okay? So dito pa lang, makikita po natin dito, sa Genesis 1:1 pa lang, na meron na agad harmonious God. Lumitaw na agad dito yung harmonious God na kanilang pinaniniwalaan. One God, but they are in one mind, one thought, and always in one harmony. Okay? So ang sabi ng Biblia dito, let us make man in our image, after our likeness, and let
them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God, take note, so God created man in His own image. Wala pong binabanggit dito that man was created in the image of an angel. But he was created in his own. Dito binabanggit yung singular. His own image. Okay, nasusundan niyo po yung pagbabago po ng tense, plural, singular, singular, plural. Bakit po ganon? It's because they are always in harmony. Again, uulitin ko po, we are not created in the image of an angel, but we are created in the image of God, in His own image. In the image, 27, in the image of God, created He him, male and female, created He them. Napansin niyo po ba yan? Pinaulit-ulit po dito ng Biblia in 26 and 27 that God created him. Male and female created He them. Okay. Now, again, grammatical error, kung titignan po natin, yun pong tinatawag po natin na rules pagdating po sa subject and verb agreement. Okay? Makikita po natin na it is a grammatical error. Pero meron pong isang example po dito. For example, yung computer. Pag sinabi ko pong the computer, okay? Singular yon, isa lang yon. Pero mga kapatid, alam nyo ba na hindi magra-run yung computer na yan pag wala yung CPU? Hindi magra-run yung computer na yan pag wala pong motherboard. Hindi mo matatawag na computer yan pag walang motherboard, walang RAM, walang CPU. Hindi mo matatawag yung computer na yan, computer yan pag wala yung battery. Kapag wala po yung laman, case lamang po yun ng computer. Ano pong ibig ko pong sabihin dito? Yes, maaaring singular, ang tawag po natin sa kanya is God. Pero in that singular God, hindi po yan tumutukoy sa singular in number, but singular in harmony, unity. Yan po yung tinatawag po na Trinity. Three in unity. Perfect unity. Okay? Or tinatawag na triune God or three in one. Okay? Hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Alam nyo, may mga formulas pa nga sila dyan eh. Paano yan? Pag halimbawa yung x plus x equals x pa rin. Yan po yung sinasabi nila palagi. But sino ba nagsabi sa yung i-plus mo yung x? Kasi sabi lang, yung 1 plus 1 plus 1. Ibig mo sabihin, 1 pa rin yun? Kaya nga eh. Sabi ko nga sa iyo, sino bang nagsabi sa yung i-plus mo? Subukan mong i-multiply. Go and multiply. 1 pa rin yan, di ba? 1 times 1 times 1 equals 1. Now, of course, sa mathematics natin dito sa langit, ganyan maaari yung dito sa lupa, ganyan maaari yung iisipin natin, pero hindi natin alam yung mathematics sa langit. It's a mystery, mga kapatid. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, napakarami po na mga even yung mga lumalabas ngayon na grupo ng pananampalataya, ng mga Messianic Jew, ay hindi po, yung iba sa kanila, ay hindi rin po kumbinsido sa ganito pong doktrina. Napakarami po na so-called na Christians, naniniwala sila na sila ay Kristiyano, pero hindi po sila naniniwala sa katuruan po na ito, sa Biblical Trinity, Biblical Trinitarianism. So, hindi po sila naniniwala dyan, sapagkat, yun nga sa loob ng mahabang panahon, na-puzzle po doon ang mga Hudyo. Plural subject, singular verb, at saka yung word na echad, yung word na as, yung word na Elohim, yung word na our. So, paano nangyari yun if we are believing in one God?
You see? So, kaya nga sabi ko po sa inyo, kung doon ka lang magbabase, mahihirapan kang intindihin. Because Trinity is a progressive revelation. So, kinakailangan natin baybayin. Kaya nga sa mga susunod na pag-aaral po natin, babaybayin pa po natin yung ibang mga talata na nagpapatunay. Again, hindi pa po natin pinag-uusapan dito kung ilan sila. Basta't ang sinabi lamang ng Genesis 1:1, they are plural. Pag sinabing plural, they are more than two. Pero sinong nagsabi na tatlo sila? Meron bang nagsabi na tatlo sila? Meron bang nagsabi na apat sila? Baka mamaya apat sila. Merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and then meron pang God the Mother. Oh, baka maging apat sila. 'Di ba? So sino nga, paano natin ngayon malalaman na tatlo nga lang sila? Para maipatunayan natin yung word na Trinity or yung tinatawag natin three in unity. You see? So yan po yung mga pag-aaralan natin sa mga susunod po nating mga episodes. But ito po as an introduction, tatandaan nyo lamang po yung word na Echad at saka Elohim. Okay? Yung word na Echad, it means one in harmony, one in unity, one in mind, one in thought. It doesn't necessarily mean one in number. Okay? And then yung word na Elohim. Pag sinabing Elohim, it is a plural title or name sa Diyos. Ang singular ay El, ang dual ay Eloah or Eloha. Okay? At yung word na bara ay singular. Yung word na created, singular. So para hindi po tayo malito sa atin pong mga pinag-aaralan. Ano po? Kaya sa mga susunod ay tatalakayin po natin yan mula po dito sa ilang mga talata sa Old and New Testament para malaman natin kung tatlo nga ba talaga sila. Sabi ko nga sa inyo, baka marami pa sila eh. Baka apat sila eh. O, di ba? Baka may nanay pa yan. Eh kung may nanay yan, baka may tita pa yan sila. O, may mga tsuhin pa. Di ba? So, at saka, malay mo, baka dumating yung araw, pwede ka rin maging Diyos. Oh. Alam nyo ba na may paniniwalang ganyan? Kaya napakarami nilang Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pa natin pinag-aaralan kung ilan sila. Malay mo, isa ka doon. Di ba? Kaya sa mga susunod, abangan nyo po sa mga susunod, pag-uusapan po natin yan, pag-aaralan po natin yan. This is just an introduction ng atin pong pag-aaral about the Trinity. Pero hopefully and prayerfully ay meron po kayong natutunan. So ito pong programa po natin ay hindi po matatapos na hindi po tayo nagbibigay pugay sa atin po mga frontliners na araw at gabi nandyan po sila sa kalsada para lamang po i-maintain yung atin pong magandang community at maproteksyonan yung mga kababayan po natin laban po sa kumakalat na virus. Nandyan po sila, nag-checkpoint at saludo po tayo sa ginagawa po ng atin po mga frontliners. Ito po ang awitin para po sa inyo. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread,
Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come, let us Muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong program. Magkita-kita po muli tayo. Ano po, sa araw po ng bukas. By the way, mamaya po, abangan nyo po yung atin pong program mamaya, yung Staying Alive, the Focus, yung Team Focus. At para po sa mga young people ay mag-join po kayo dyan, including na rin yung mga parents, para po masubaybayan po natin yung atin pong mga anak. At bukas, muli po, magkita-kita tayo for another episode ng The Baptist Lunch at makasama po natin syempre ating mahal na pastor at patuloy po natin siyang isama sa panalangin. Maraming salamat. God bless you and stay safe, everyone.